Ang tunog ng sirena ay tila isang punyal na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Paulit-ulit, papalapit, at nagdadala ng pamilyar na kilabot sa puso ni Liana Reyes. Sa loob ng emergency room ng St. Jude Medical Center, ang lahat ay kumikilos ng may organisadong kaguluhan. Ito ang kanyang mundo, ang amoy ng antiseptic, ang mahinang kalansing ng mga metal na instrumento, ang mga utos na sinisigaw sa kalmadong boses sa gitna ng panganib. School bus accident, multiple casualties, pediatric, 5 minutes out. Sigaw ng head nurse. Napatigil sa pag-aayos ng gamit si Liana. Naramdaman niya ang malamig na paggapang ng kaba sa kanyang batok. Pediatric, mga bata. Iyon ang salitang laging nagpapabigat sa kanyang dibdib. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, bumukas ang mga pinto ng ambulansya. Sunod-sunod. Ang mga stretcher ay mabilis na ipinapasok, lulan ang maliliit at duguan ng mga katawan. Mga punit na asul na uniforme, mga umiiyak na mukha, at ang ilan ay maputla at walang malay. Dito ang isa, possible head trauma. We need a surgeon in trauma room 2 now. Saan ang mga magulang nila? Automatikong kumilos si Liana. Ang kanyang mga kamay, na bihasa na sa ganitong sitwasyon, ay nagsimulang suriin ang isang batang lalaki. Mabilis niyang tinignan ang vitals, ang mga sugat. Ang isip niya ay isang makinang tumatakbo, malinaw, nakapokus. Sir, kailangan po natin ng x-ray dito. May bali yata sa braso. Okay, Liana, dalhin mo na. Isa-isa niyang tinulungan ang mga bata. Inililipat ang kanyang atensyon mula sa isang stretcher patungo sa isa pa. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Isang bagay na unti-unting napapansin ng kanyang isip sa gitna ng kaguluhan. Ang buhok, kulot na kulot, maitim na parang gabi. Ang mga mata, malalaki at bilugan, kahit na ang ilan ay nakapikit. May pamilyaridad sa bawat mukha. Isang imahe na tila hinugot mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Hanggang sa dinala sa harap niya ang ika-6 na stretcher, isang batang babae. Mas maliit kaysa sa 5. May gasgas sa kanyang noo at ang kanyang maliit na dibdib ay bahagyang umaangat at bumababa. Kumuha si Liana ng isang malinis na gasa, binasa ito ng saline solution at dahan-dahang pinunasan ang dugo at dumi sa mukha ng bata. Isang galos sa pisngi, isang maliit na hiwa sa ibaba ng labi. At habang nililinis niya ang gilid ng kanang kilay ng bata, napahinto ang kanyang kamay. Ang buong mundo niya ay tumigil. Isang maliit na nunal, isang perpektong bilog na tuldok ng balat na pamilyar sa kanya gaya ng sarili niyang mga palad. Ang nunal na paulit-ulit niyang hinahalikan 8 taon na ang nakalipas. Ang gasa ay nahuhulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi maaari. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa paligid ng silid. Nakita niya ang isa sa mga batang lalaki na inaaasikaso ng isang doktor. Ang parehong kulot na buhok, ang parehong hugis ng mukha. Sa kabilang banda, isa pa. Umiiyak habang ginagamot ang kanyang braso. Isa pa. Isa pa. Isa pa. 6 lahat-lahat. Ang kanyang 6 na anghel. Mateo, Lucas, Marco, Leo, Gabriel, at si Sofia. Ang ingay ng emergency room ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinis na ugong sa kanyang mga tainga. Ang mga ilaw sa itaas ay tila lumabo, at ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang 6 na maliliit na mukha. Biglang bumalik ang alaala. Ang init ng 6 na maliliit na katawan sa kanyang mga bisig sa loob ng isang marangyang silid sa Hacienda del Sol. Ang matamis na amoy ng gatas at sanggol. Ang pangako na binitawan niya sa bawat isa sa kanila. Isang bulong ng pagmamahal na walang hanggan. At pagkatapos, ang lamig. Ang anino ni Miguel de Villa sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkasuklam. Ang kanyang mga salita.
kasing talim ng yelo, isang kahihiyan. Hindi ito mana, isa itong sumpa. Hindi ko palalakihin ang mga batang iyan na parang mga tuta mula sa iisang inahin. Ang mga braso ni Beatrice, ang kanyang hipag, na kumukuha sa mga sanggol mula sa kanya. Ang pagmamakaawa niya, ang mga luhang walang tigil na dumadaloy. Pakiusap, Don Javier, ang tawag pa niya noon sa pangalang iyon. Mga anak ko sila, ang huling imahe, ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng hasyenda na isinasara sa kanyang harapan. Ang tunog nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang pagiging ina. Ang kanyang mga sigaw na walang sino mang nakarinig. Isang malakas na pag-beep ng monitor sa tabi niya ang humila kay Liana, pabalik sa kasalukuyan. Ang kanyang mga pisngi ay basa. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Pinunasan niya ito nang mabilis gamit ang likod ng kanyang kamay. Kailangan kanila, Liana. Hindi ito ang oras para bumigay, maging isang nurse, maging isang ina, sa paraang alam mo. Ang kanyang profesionalismo ay bumalik na parang isang baluti. Muli niyang sinuri ang vitals ni Sofia. Ang pulso nito ay mahina. Ang paghinga nito ay mababaw. May mali. Isang bagay na mas malala kaysa sa mga sugat na nakikita. Nagsimula siyang mag-utos sa mga kasamahan. Kailangan natin ng portable heart monitor dito at i-ready ang Pedia Crash Cart. Lahat ay kumilos sa kanyang boses na puno ng awtoridad. Sa sandaling iyon, hindi siya ang babaeng itinaboy. Siya si Nurse Liana Reyes at ililigtas niya ang mga batang ito. Ngunit sa gitna ng kanyang muling pagiging abala, bumukas ng malakas ang mga pinto ng emergency room. Isang katahimikan ang panandaliang namayani habang ang lahat ay napalingon. Pumasok si Miguel de Villa, matangkad, nakasuot ng mamahaling itim na suit na hindi nababagay sa kaguluhan ng ospital. Ang kanyang muka ay isang blankong pader ng pag-aalala at inis. Sa kanyang tabi ay ang kanyang kapatid na si Beatrice, balot sa kanyang eleganteng damit. Ang muka ay nagpapakita ng perpektong pag-aalala ng isang tita, ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig at mapanuri. Nasaan sila? Nasaan ang mga pamangkin ko? Tanong ni Beatrice, ang boses ay sapat na lakas para marinig ng lahat. Sir Miguel, Ma'am Beatrice, bati ng head nurse. Inaasikaso na po namin sila. Dito po sila. Ang mga mata ni Miguel ay mabilis na sinuri ang bawat stretcher. Ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Nang dumako ang kanyang tingin sa stretcher kung saan abala si Liana sa paglalagay ng IV line kay Sofia, bahagya siyang natigilan. Pinagmasdan niya ang yita na nakatalikod, ang pamilyar na hubog ng kanyang likod at ang paraan ng maingat niyang paghawak sa kamay ng bata. Naglakad siya papalapit. Bawat hakbang niya ay parang isang dagundong sa dibdib ni Liana. Naramdaman niya ang kanyang presensya sa likuran niya bago pa man siya magsalita. Ang hangin ay tila naging mas mabigat. Huminto si Miguel sa tabi mismo niya. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya. Napayuko si Liana. Itinatago ang kanyang muka. Umaasang hindi siya makikilala. Pero huli na ang lahat. Tumingin si Miguel mula sa mukha ni Sofia patungo sa mukha ng ita na nag-aalaga dito. Nakita niya ang isang hibla ng buhok na nakawala sa pagkakatali nito, ang gilid ng pisngi nito na may bahid pa rin ng luha. Isang kislap ng pagkilala ng isang malayong alaala ang dumaan sa kanyang mga mata. Napakunot ang kanyang noo. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, puno ng awtoridad na sanay na siyang gamitin. Nurse, anong pangalan mo? Ang tunog ng sirena ay tila isang punyal na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Paulit-ulit, papalapit, at nagdadala ng pamilyar na kilabot sa puso ni Liana Reyes. Sa loob ng emergency room ng St. Jude Medical Center, ang lahat ay kumikilos ng may organisadong kaguluhan. Ito ang kanyang mundo. Ang amoy ng antiseptic, ang mahinang kalansing ng mga metal na instrumento,
Ang mga utos na sinisigaw sa kalmadong boses sa gitna ng panganib. School bus accident, multiple casualties, pediatric, 5 minutes out. Sigaw ng head nurse. Napatigil sa pag-aayos ng gamit si Liana. Naramdaman niya ang malamig na paggapang ng kaba sa kanyang batok. Pediatric, mga bata, iyon ang salitang laging nagpapabigat sa kanyang dibdib. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, bumukas ang mga pinto ng ambulansya. Sunod-sunod. Ang mga stretcher ay mabilis na ipinapasok, lulan ang maliliit at duguan ng mga katawan. Mga punit na asul na uniforme, mga umiiyak na mukha, at ang ilan ay maputla at walang malay. Dito ang isa, possible head trauma. We need a surgeon in trauma room 2 now. Saan ang mga magulang nila? Automatikong kumilos si Liana. Ang kanyang mga kamay, na bihasa na sa ganitong sitwasyon, ay nagsimulang suriin ang isang batang lalaki. Mabilis niyang tinignan ng vitals, ang mga sugat. Ang isip niya ay isang makinang tumatakbo. Malinaw. Nakapokus. Sir, kailangan po natin ng x-ray dito. May bali yata sa braso. Okay, Liana. Dalhin mo na. Isa-isa niyang tinulungan ang mga bata. Inililipat ang kanyang atensyon mula sa isang stretcher patungo sa isa pa. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Isang bagay na unti-unting napapansin ng kanyang isip sa gitna ng kaguluhan. Ang buhok. Kulot na kulot. Maitim na parang gabi. Ang mga mata. Malalaki at bilugan. Kahit na ang ilan ay nakapikit. May pamilyaridad sa bawat mukha. Isang imahe na tila hinugot mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Hanggang sa dinala sa harap niya ang ika-6 na stretcher. Isang batang babae. Mas maliit kaysa sa 5. May gasgas sa kanyang noo at ang kanyang maliit na dibdib ay bahagyang umaangat at bumababa. Kumuha si Liana ng isang malinis na gasa. Binasa ito ng saline solution at dahan-dahang pinunasan ang dugo at dumi sa mukha ng bata. Isang galo sa pisngi. Isang maliit na hiwa sa ibaba ng labi. At habang nililinis niya ang gilid ng kanang kilay ng bata, napahinto ang kanyang kamay. Ang buong mundo niya ay tumigil. Isang maliit na nunal. Isang perpektong bilog na tuldok ng balat na pamilyar sa kanya gaya ng sarili niyang mga palad. Ang nunal na paulit-ulit niyang hinahalikan, 8 taon na ang nakalipas. Ang gasa ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi maaari. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa paligid ng silid. Nakita niya ang isa sa mga batang lalaki na inaaasikaso ng isang doktor. Ang parehong kulot na buhok, ang parehong hugis ng mukha. Sa kabilang banda, isa pa, umiiyak habang ginagamot ang kanyang braso. Isa pa, isa pa, isa pa. 6 lahat-lahat. Ang kanyang 6 na anghel. Mateo, Lucas, Marco, Leo, Gabriel, at si Sofia. Ang ingay ng emergency room ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinis na ugong sa kanyang mga tainga. Ang mga ilaw sa itaas ay tila lumabo, at ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang 6 na maliliit na mukha. Biglang bumalik ang alaala. Ang init ng 6 na maliliit na katawan sa kanyang mga bisig sa loob ng isang marangyang silid sa Hacienda del Sol. Ang matamis na amoy ng gatas at sanggol. Ang pangako na binitawan niya sa bawat isa sa kanila. Isang bulong ng pagmamahal na walang hanggan. At pagkatapos, ang lamig. Ang anino ni Miguel de Villa sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkasuklam. Ang kanyang mga salita, kasing talim ng yelo. Isang kahihiyan. Hindi ito mana. Isa itong sumpa. Hindi ko palalakihin ang mga batang yan na parang mga tuta mula sa iisang inahin. Ang mga braso ni Beatrice, ang hipag niya noon na kumukuha sa mga sanggol mula sa kanya. Ang pagmamakaawa niya, ang mga luhang walang tigil na dumadaloy. Pakiusap, Don Javier, ang tawag pa niya noon sa pangalang iyon. Mga anak ko sila, ang huling imahe.
ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng hasyenda na isinasara sa kanyang harapan. Ang tunog nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang pagiging ina. Ang kanyang mga sigaw na walang sino mang nakarinig. Isang malakas na pag-beep ng monitor sa tabi niya ang humila kay Liana, pabalik sa kasalukuyan. Ang kanyang mga pisngi ay basa. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Pinunasan niya ito nang mabilis gamit ang likod ng kanyang kamay. Kailangan kanila, Liana. Hindi ito ang oras para bumigay. Maging isang nurse, maging isang ina, sa paraang alam mo. Ang kanyang profesionalismo ay bumalik na parang isang baluti. Muli niyang sinuri ang vitals ni Sophie. Ang pulso nito ay mahina. Ang paghinga nito ay mababaw. May mali. Isang bagay na mas malala kaysa sa mga sugat na nakikita. Nagsimula siya ng mag-utos sa mga kasamahan. Kailangan natin ng portable heart monitor dito. At i-ready ang Pedia Crash Cart. Lahat ay kumilos sa kanyang boses na puno ng awtoridad. Sa sandaling iyon, hindi siya ang babaeng itinaboy. Siya si Nurse Liana Reyes at ililigtas niya ang mga batang ito. Ngunit sa gitna ng kanyang muling pagiging abala, bumukas ng malakas ang mga pinto ng emergency room. Isang katahimikan ang panandaliang namayani habang ang lahat ay napalingon. Pumasok si Miguel de Villa. Matangkad, nakasuot ng mamahaling itim na suit na hindi nababagay sa kaguluhan ng ospital. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader ng pag-aalala at inis. Sa kanyang tabi ay si Beatrice, balot sa kanyang eleganteng damit. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong pag-aalala ng isang tita, ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig at mapanuri. Nasaan sila? Nasaan ang mga pamangkin ko? Tanong ni Beatrice, ang boses ay sapat na lakas para marinig ng lahat. Sir Miguel, Ma'am Beatrice, bati ng head nurse. Inaasikaso na po namin sila. Dito po sila. Ang mga mata ni Miguel ay mabilis na sinuri ang bawat stretcher. Ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Nang dumako ang kanyang tingin sa stretcher kung saan abala si Liana sa paglalagay ng IV line kay Sofia, bahagya siyang natigilan. Pinagmasdan niya ang yita na nakatalikod, ang pamilyar na hubog ng kanyang likod at ang paraan ng maingat niyang paghawak sa kamay ng bata. Naglakad siya papalapit. Bawat hakbang niya ay parang isang dagundong sa dibdib ni Liana. Naramdaman niya ang kanyang presensya sa likuran niya bago pa man siya magsalita. Ang hangin ay tila naging mas mabigat. Huminto si Miguel sa tabi mismo niya. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya. Napayuko si Liana. Itinatago ang kanyang mukha. Umaasang hindi siya makikilala. Pero huli na ang lahat. Tumingin si Miguel mula sa mukha ni Sofia patungo sa mukha ng ita na nag-aalaga dito. Nakita niya ang isang hibla ng buhok na nakawala sa pagkakatali nito. Ang gilid ng pisngi nito na may bahid pa rin ng luha. Isang kislap ng pagkilala ng isang malayong alaala ang dumaan sa kanyang mga mata. Napakunot ang kanyang noo. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Puno ng awtoridad na sanay na siyang gamitin. Nurse, anong pangalan mo? Bumagsak ang tanong na yon sa gitna ng kaguluhan na parang isang blok ng yelo. Nurse, anong pangalan mo? Para kay Miguel de Villa, isa lamang yung simpleng tanong para makontrol ang sitwasyon. Ngunit nang mag-angat ng mukha ang babae at sa isang saglit na tinagos ng maliwanag na ilaw ng emergency room ang kanyang mga mata, isang pamilyar na anino ng nakaraan ang bumati sa kanya. Liana? Reyes po, sir. Sagot nito. Ang boses ay nanginginig, ngunit pilit na pinatatatag. Liana Reyes. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Miguel. Hindi isang pangalan na madalas niyang marinig, ngunit isang pangalan na nakatatak sa isang dokumentong matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang kasunduan, ang kontrata, ang simula ng kahihihiyang pilit niyang itinatago. Napakunot ang kanyang noo. Ang inis ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Paanong nangyari ito? Sa dinami-dami ng ospital sa Maynila,
Bakit dito? At sa dinami-dami ng oita, bakit siya pa? Miguel, malamig na sabi ni Beatrice na tila naramdaman ang pagbabago sa tensyon. Hinawakan nito ang kanyang braso. Hayaan na natin ang mga doktor at nurse na gawin ang trabaho nila. Ang mahalaga ay ang mga bata. Ang mga salita ni Beatrice ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tama, ang mga bata, ang kanyang responsibilidad, ang kanyang problema. Tinalikuran niya si Liana nang walang isa pang salita na para bang isa lamang itong multo na kailangan niyang iwaksi. Ngunit habang naglalakad siya palayo sa maingay na trauma room, papunta sa isang tahimik at pribadong pasilyo, ang mukha ni Liana ay sumusunod sa kanya. Ang mga matang yon, mga matang puno ng sakit noon, ngunit ngayon ay may bakas ng isang lakas na hindi niya maalalang nakita dati. Ang pasilyo ng ospital ay biglang naging isang marangyang opisina ng kanyang ama. Si Don Emilio de Villa, isang lalaking mas matigas pa sa bakal, ay nakaupo sa likod ng kanyang lamesang gawa sa nariras. Si Miguel, na mas bata pa noon, ay nakatayo sa kanyang harapan. Tinitiis ang bigat ng mapanuring tingin ng ama. Isang de Villa, Miguel, ay hindi nagkakamali. Sabi ng matanda. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang martilyo. At higit sa lahat, hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Ang pag-ibig, ang mga emosyon, iyan ay para sa mga ordinaryong tao. Ang sa atin ay ligasya, dugo, kapangyarihan. Napayuko si Miguel. Opo, Papa. Ang asawa mo ay hindi makapagbigay sa iyo ng tagapagmana. Patuloy ni Don Emilio. Tinutukoy ang unang asawa ni Miguel na yumao dahil sa sakit. Isang trahedya, oo. Pero ngayon ay isa ng problema. Kailangan ng Hacienda del Sol ng isang de Villa na magpapatuloy nito. At kailangan mo ito ngayon. Iyon ang araw na ipinakita sa kanya ang solusyon. Hindi isang kasal na puno ng pag-ibig, kundi isang transaksyon, isang kasunduan. Ang alaala ay naglaho at muli siyang nasa pasilyo ng ospital. Napahinto siya at napasandal sa pader. Ang paghinga ay bahagyang bumigat. Napansin ito ni Beatrice. Miguel, ayos ka lang ba? Masyado kang nag-aalala, sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalaga. Ako na ang bahala. Kakausapin ko ang management ng ospital. Sisiguraduhin kong ang pinakamahuhusay na doktor lang ang hahawak sa mga bata. Ngunit hindi na yon ang nasa isip ni Miguel. Nasa loob na naman siya ng ibang silid. Isang opisina ng abogado. Malamig ang hangin mula sa aircon. Sa kabilang panig ng lamesa ay nakaupo ang isang payat na babae. Nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Si Liana Reyes. Hindi niya ito tiningnan sa mata. Ang kanyang atensyon ay nasa mga papel na nasa kanyang harapan. Ang kasunduan. Malinaw ang mga tuntunin. Bibigyan niya ng sapat na pera ang pamilya nito para mabayaran ang utang na maaaring ikasira ng kanilang buhay. Bilang kapalit, dadalhin niya ang pangalan ng de Villa at magbibigay sa kanya ng isang anak, isang tagapagmana. Pagkatapos noon, malaya na siyang umalis na may dalang sapat na pera para magsimulang muli, pero iiwan niya ang bata. Walang tanong, walang emosyon, isang malinis na transaksyon. Hindi siya nagsalita. Ang abogado na ang gumawa nito para sa kanya. Nakita niya ang kamay ni Liana na kumuha ng ballpen. Nakita niya itong pumirma at pagkatapos, pumirma na rin siya. Hindi niya naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Para sa kanya, isa lamang itong negosyo. Miguel? Ang boses ni Beatrice ang muling gumising sa kanya. Nasa isang pribadong waiting room na pala sila. Ano ba ang iniisip mo? Tanong nito. Ang babaeng yon, ang ita, sabi ni Miguel. Ang boses ay mahina. Si Liana Reyes, siya yon. Ang mukha ni Beatrice ay nagpakita ng panandaliang gulat bago ito napalitan ng isang maingat na ekspresyon ng pagkaawa at pagkadismaya.
Ang ina nila? Bulong nito. Diyos ko, anong ginagawa niya dito? Ito ba ay isang pagkakataon lamang? Walang bagay na pagkakataon lang, Beatrice. Sagot ni Miguel. Ang dating lamig ay bumabalik sa kanyang boses. Ang huling alaala, ang pinakamasakit sa lahat, ay bumuhos sa kanyang isipan na parang lason. Nasa malaking aklatan siya ng hasyenda. Nang pumasok si Beatrice, ang muka ay balisa. Miguel, nanganak na siya. Napatayo siya. Isa lang ang tanong ko, Beatrice. Lalaki ba? Nag-alinlangan si Beatrice. Oo, pero may problema. Anong problema? Tanong niya. Ang inis ay naririnig na. Hindi lang isa, Miguel, sabi nito, ang mga mata ay puno ng tila pag-aalala. 6. 6 sila. Sabay-sabay. 6. Ang salita ay parang isang sampal. Isang kababalaghan. Isang bagay na hindi normal. Isang kahihiyan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ang mga De Villa na kilala sa kanilang perpektong linya ng dugo ay biglang nagkaroon ng 6 na anak na parang mga tuta. Ang kanyang ama, kung nabubuhay ito, ay tiyak na isusumpa siya. Parang hindi natural, Miguel, bulong ni Beatrice na tila binabasa ang kanyang isip. Paano natin sila papalakin? Paano natin ipapaliwanag ito sa lipunan? Ang mga bata ay magiging tampulan ng tukso. Doon ipinanganak ang galit. Galit sa tadhana. Galit kay Liana dahil sa pagbibigay sa kanya ng ganitong sumpa. At galit sa sarili dahil sa pakiramdam na nawalan siya ng kontrol. Si Beatrice ang nagbigay ng solusyon. Ako na ang bahala sa kanila, Miguel. Palalakihin ko sila bilang mga tunay na De Villa, malayo sa mga bulong-bulungan, malayo sa kanya, para maprotektahan sila. At pumayag siya. Sa ngalan ng legasiya, sa ngalan ng pag-iwas sa kahihiyan. Ngayon, ang kahihiyang yun ay bumalik para multuhin siya sa anyo ng isang ita na may malulungkot na mata. Huwag kang mag-alala, Miguel, muling sabi ni Beatrice, hinahaplos ang kanyang likod. Ako na ang bahala sa kanya. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakalapit pa sa mga bata. Isa lamang siyang hamak na ita. Ano ang magagawa niya? Tumango si Miguel, ngunit may ibang tumatakbo sa kanyang isip. Hindi siya maaring umasa lamang kay Beatrice. Kailangan niya ng kontrol. Kailangan niya ng impormasyon. Ang isang De Villa ay hindi nagpapahuli. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang coat. Nagdial siya ng isang numero. Ricardo, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang boses niya ay walang bahid ng anumang emosyon. Nasa St. Jude Medical Center ako. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang ita dito. Pangalan niya ay Liana Reyes. Gusto kong malaman kung kailan siya nagsimulang magtrabaho dito, kung saan siya nakatira, kung sino ang mga kaibigan niya, bawat galaw, bawat kausap, lahat. May panandali ang katahimikan sa kabilang linya bago sumagot. Masusunod po, Sir Miguel. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa bintana sa madilim na kalangitan ng Maynila. Ang babaeng inakala niyang nabura na sa kanyang buhay ay biglang bumalik. At kailangan niyang malaman kung bakit. Ang tanong ni Miguel ay nanatiling nakabitin sa hangin, malamig at mabigat. Ngunit bago pa man makasagot si Liana, isang doktor na ang lumapit sa kanila. Mr. De Villa, we've stabilized them. Ililipat na po namin sila sa private wing para maobserbahan ng maigi, sabi ng doktor. Ang atensyon ay nasa makapangyarihang bisita. Ginamit ni Liana ang pagkakataong iyon. Walang lingon-likod, bumalik siya sa kanyang trabaho. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Narinig niya ang mahinang boses ni Beatrice na nagbibigay ng mga utos at ang mga yabag ni Miguel na papalayo. Sa ngayon, ligtas siya. Ngunit alam niyang nagsimula pa lang ang laban. Kinaumagahan, ang gulo ng emergency room ay napalitan ng tahimik at sterile na kapaligiran ng pediatric wing. Ang 6 na bata ay nasa 2 magkatabing suite na binabantayan
ng pinakamahuhusay na staff ng ospital, sa utos ng mga De Villa, syempre. Ginawa ni Liana ang lahat para maitalaga siya sa kaso ng mga bata. Ginamit niya ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamagaling na pediatric nurse. Ako na po ang bahala sa kanila. Dr. Santos, pakiusap niya sa hepe ng ospital. Sanay po ako sa mga ganitong kaso. Pumayag naman ang doktor na walang kamalay-malay sa komplikadong sitwasyon. Para sa kanya, si Liana ay isang asset. Para kay Liana, ito ay isang biyaya. Ito ang kanyang tanging paraan para manatili sa tabi ng kanyang mga anak. Sa loob ng silid, natagpuan niya si Mateo na umiiyak habang sinusubukang palitan ng ibang nurse ang kanyang IV drip. Ayoko, masakit, sigaw ng bata. Pilit na binabawi ang kanyang maliit na braso. Sandali lang to, hiho, sabi ng nurse, ngunit lalo lang umiyak si Mateo. Dahan-dahang lumapit si Liana. Ako na po, mahinahon niyang sabi sa kasamahan. Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi niya tiningnan ang karayom. Tiningnan niya ang mga mata ni Mateo na puno ng luha. Alam mo ba, bulong niya. Noong bata ako, takot na takot din ako sa mga karayom. Pero may itinuro sa akin ng nanay ko. Napahinto sa pag-iyak si Mateo at nakinig. Sabi niya, isipin ko raw ang pinakamasayang bagay sa buong mundo. Paborito mong ice cream o yung pinakamasarap na yakap? At habang iniisip mo, yun, hindi mo na mararamdaman ang sakit. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Ang kanyang haplos ay magaan at puno ng init. Subukan natin. Anong pinakamasaya para sa'yo? Nag-isip si Mateo. Kapag nananalo po kami sa laro ni Kuya Lucas, sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Ayan, nakangiting sabi ni Liana. Isipin mo, yun nang mabuti. Isipin mo na tinalo mo si Kuya Lucas. Habang nakapikit si Mateo at nakangiti na sa kanyang iniisip, mabilis at maingat na ipinasok ni Liana ang karayom. Hindi man lang kumibo ang bata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, tapos na. Wow, sabi ni Mateo. Manghang-mangha. Hindi ko naramdaman. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. Isang tunay na ngiti na matagal nang hindi niya naramdaman. See? Galing mo. Masyado kayatang personal sa mga bata, Nurse Reyes. Ang malamig na boses ay nagpatindig ng balahibo sa batok ni Liana. Nakatayo sa may pintuan si Beatrice, ang mga braso ay nakahalukip-kip, ang mga mata ay nanlilisik. Pumasok siya sa silid na para bang pag-aari niya ito. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Ma'am Beatrice, sagot ni Liana. Tumayo siya at hinarap ito ng may profesionalismo. Ang trabaho mo ay gamutin sila, hindi maging kaibigan nila. Matigas na sabi ni Beatrice. Kakausapin ko si Dr. Santos. I want you off this case. Maghahanap ako ng ibang nurse. Hindi po maaari iyon. Pareho silang napalingon. Si Dr. Santos pala ang pumasok sa silid. Ma'am Beatrice, with all due respect, si Nurse Reyes ang pinakamagaling kong pediatric nurse. Ang kapakanan ng mga pasyente ang priority namin dito at naniniwala akong nasa mabuting kamay sila sa kanya. Ang mukha ni Beatrice ay nag-apoy sa inis, ngunit hindi siya makakontra sa hepe ng ospital. Wala siyang nagawa kundi tumango ng pilit. Fine, but I will be watching you, nurse. Banta niya kay Liana bago mataray na lumabas ng silid. Nakahinga ng maluwag si Liana, ngunit alam niyang idineklara na ang giyera. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang shift, hindi umuwi si Liana. Pumunta siya sa records section. May bumabagabag sa kanya. Si Sofia. Sa lahat ng anim, si Sofia ang pinakamahina, ang pinakamaputla. Mayroong higit pa sa mga galos at pasa. Nakuha niya ang mga medical chart ng 6 na bata mula nang isilang sila. Ang mga file ng 5 lalaki ay manipis lang, naglalaman lang ng mga regular na check-up. Ngunit ang kay Sofia ay makapal. Puno ng mga resulta ng laboratorio, mga ECG at mga tala ng doktor
Binuklat niya ang bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa mga medical terms na kabisado niya. At doon, sa isang pahina mula 5 taon na ang nakalipas, nakita niya ito. Isang consultation report mula sa isang kilalang pediatric cardiologist, si Dr. Armando Alcaraz. Ang diagnosis, isang congenital heart defect. Malinaw ang nakasulat, ngunit ang sumunod na linya ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Recommendation? Immediate surgical consultation advised for corrective procedure. Ang rekomendasyon ay nakasulat sa malinaw na pagkakasulat ng kamay, ngunit may isang linyang tumatagos dito. Isang linya na kumakansela sa hatol na yon. Sa ilalim nito, may isa pang sulat kamay mula sa ibang doktor na may petsang 1 linggo pagkatapos. Condition to be managed with medication. Monitor progress. Napatitig si Liana. Hindi ito tama. Sa ganitong klase ng depekto, ang operasyon ang karaniwang solusyon, hindi gamot. Ang pagpapaliban dito ay isang malaking panganib. Bakit kinansela ang rekomendasyon ng isang espesyalista? Ang kanyang dugo ay tila nanlamig. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pasimpleng kinuhanan ng litrato ang pahinang yon. Kailangan niyang makausap si Dr. Alcaraz. Gamit ang lumang direktory ng ospital na nakatago sa isang drawer, nahanap niya ang huling kilalang contact number ng doktor. Pumunta siya sa isang bakanteng hagdanan kung saan walang makakarinig sa kanya at nagdial. Sumagot ito sa 2 ring. Hello? Isang boses ng matandang lalaki. Hello, is this Dr. Armando Alcaraz? Tanong ni Liana, nanginginig ang boses. Yes, speaking. Who is this? Doctor, my name is Liana Reyes. Isa po akong nurse sa St. Jude. Tumatawag po ako tungkol sa isang dati ninyong pasyente. Si Sofia de Villa. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Sa sobrang tahimik, narinig ni Liana ang sarili niyang kabadong paghinga. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang doktor. Ngunit ang boses niya ay iba na. Puno ng takot. Hindi ako pwedeng magsalita. Masyadong makapangyarihan ang mga de Villa. Click! Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay parang putok ng baril sa tahimik na hagdanan. Naiwan si Liana doon, nakatitig sa kanyang cellphone. Ang mga salita ng doktor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi na ito simpleng kapabayaan. Isa itong tinatagong krimen. At ang buhay ng kanyang anak na babae ang nakataya. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang ritmo ng pag-asa at takot para kay Liana. Bawat umaga, siya ang unang pumapasok sa silid ng mga bata at bawat gabi, siya ang huling umaalis. Ang kanyang buhay ay umikot na lamang sa loob ng 4 na sulok ng ospital. Ang koneksyon sa pagitan nila ay hindi maikakaila. Ito ay isang bagay na primal, isang bagay na nararamdaman, hindi ipinapaliwanag. Sa oras ng tanghalian, si Sofia ay hindi kakain, maliban kung si Liana ang magsusubo sa kanya. Sinubukan ni Beatrice gamit ang kanyang matamis, ngunit pilit ng ngiti. Ngunit isinasara lamang ng bata ang kanyang bibig. Sinubukan ng ibang nurse, ngunit umiiling lang si Sofia. Ngunit kapag si Liana na ang umupo sa tabi niya, dala ang isang mangkok ng lugaw. Dahan-dahang bumubukas ang bibig ng bata. Isa pa para kay Kuya Mateo, bulong ni Liana. At kakain si Sofia. Isa pa para kay Kuya Lucas. At muli, kakain ito. Tinitingnan siya ni Beatrice mula sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay parang 2 matalim na piraso ng salamin. Ang mga lalaki naman ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa iba't ibang paraan. Si Marco, ang pinakatahimik, ay basta na lang hahawakan ang kanyang kamay habang nagbabasa siya. Si Leo, ang pinakamakulit ay laging may bagong biro para lang mapatawa siya. At si Gabriel, ang pinaka-curious, ay walang tigil na nagtatanong tungkol sa trabaho niya bilang isang nurse. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga gamit, lumapit sa kanya si Lucas, ang artistikong anak niya.
May itinatago itong isang piraso ng papel sa kanyang likuran. "Auntie Nurse," tawag nito, medyo nahihiya. "Yes, Lucas?" Sagot ni Liana. Ibinababa ang kanyang sarili para magpantay sila. Dahan-dahan niyang inilabas ang papel. Isa itong drawing. Sa gitna ay isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse. May malaking ngiti. Sa likod nito ay may dalawang malalaking pakpak na parang sa isang anghel. At sa paligid niya ay 6 na maliliit na bata na nakahawak sa kanyang kamay. "Ikaw po yan," sabi ni Lucas. Itinuturo ang babaeng may pakpak. "Ikaw si Auntie Nurse Angel. Kasi po, binabantayan mo kami." Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang bukol ang tila bumaraha sa kanyang lalamunan. Kinuha niya ang drawing. Ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. "Salamat, Lucas," sabi niya. Ang boses ay garalgal. "Itatago ko to habang buhay." Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng taon ng pag-iisa ay tila naglaho. Sa yakap ng kanyang anak, nahanap niya ang kanyang langit. Ngunit ang langit ay laging may kasamang anino. At ang anino ay nag-aabang sa mga pasilyo. Habang papunta siya sa nurse's station para kumuha ng bagong chart, narinig niya ang mga bulungan. 2 kasamahan niya ang nag-uusap sa isang sulok. Akala ay walang nakakarinig. Grabe, di ba? Parang F4 lang yung dating ni Sir Miguel de Villa. Oo nga. At napansin mo ba? Laging nakatingin kay Liana. Minsan nahuhuli ko silang nag-uusap. Ay nako girl, ang swerte ni Liana. From nurse, baka aangat at magiging ahem. The next Mrs. de Villa, mukhang type siya ni Sir eh. Mukha nga. At mukhang type din niya ang mga bata. Perfect stepmom material, ang galing dumiskarte. Napatigil si Liana. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ganoon ba ang tingin nila sa kanya? Isang oportunista? Isang babaeng gumagamit sa mga bata para umakyat sa buhay? Ang dalisay na pagmamahal niya ay binigyan ng napakaruming kahulugan. Hindi niya sila hinarap. Nagpatuloy siya sa paglalakad, nakayuko. Pilit na itinatago ang luhang nagbabadyang pumatak. Ang hindi niya alam, ang mga bulungan na yon ay hindi natural na umusbong. Mayroong hardinerong maingat na nagtatanim ng mga binhi ng lason. Sa isang pribadong lounge, si Beatrice ay may kausap sa kanyang cellphone. Ang boses niya ay malambing at puno ng pekeng pag-aalala. Sa di kalayuan, nakikita niyang naglalakad si Miguel papunta sa kanyang direksyon. Itinaon niya ito ng perpekto. I know, darling. Nakakaawa nga ang mga bata. At si Miguel, he's so vulnerable right now. Sabi ni Beatrice sa telepono. Sapat na lakas para marinig ni Miguel. Nagkunwari siyang nagulat nang mapansin si Miguel. Oh, Miguel. Sorry, may kausap lang ako. Ano yun, Beatrice? Tanong ni Miguel. Ang mukha ay seryoso. Wala iyon. Nag-aalala lang ako. Malungkot niyang sabi. Yung nurse, si Liana, she's very attentive. Lalo na kapag nandyan ka. Ayoko namang mag-isip ng masama. Pero, alam mo na, we have to protect the De Villa name. At lalo na, ang puso ng mga bata. I just hope her intentions are pure. Hindi sumagot si Miguel, ngunit nakita ni Beatrice ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang binhi ay naitanim na. Kinagabihan, hindi mapakali si Sofia. Medyo mainit ang kanyang pakiramdam at hirap siyang huminga. Si Liana ay nanatili sa kanyang tabi. Hindi ito iniwan kahit tapos na ang kanyang shift. Ang ibang nurse ay pinauwi na niya. Shh! Andito lang si Auntie. Bulong niya habang marahang hinihimas ang likod ng bata. Ikinakanta niya ito ng isang oyayi. Isang kantang siya lang ang nakakaalam. Ang kantang kinakanta niya 8 taon na, ang nakalipas, habang yakap-yakap niya ang 6 na sanggol sa kanyang mga bisig. Sa ilalim ng kanyang malambing na tinig at maingat na pag-aalaga, dahan-dahang pumikit si Sofia.
Ang paghinga nito ay naging mas kalmado. Binuhat niya ito ng maingat at inihiga sa kanyang dibdib habang nakaupo siya sa isang silya sa tabi ng kama. Naramdaman niya ang pagod, ngunit ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga braso ay isang uri ng kapahingahan. Isinandal niya ang kanyang ulo at pumikit din, ninanamnamang sandaling iyon. Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto. Si Miguel, na hindi mapalagay dahil sa mga sinabi ni Beatrice, ay nagpa siyang personal na tingnan ang kalagayan ng mga anak niya bago umuwi. Ang inaasahan niyang makita ay isang aita na nagbabantay. Ngunit ang nakita niya ay iba. Sa dilim ng silid na sinisindi lamang ng isang maliit na nightlight, nakita niya si Liana. At sa mga braso nito, mahimbing na natutulog si Sofia, ang mukha ay nakasiksik sa leeg niya. Ang eksena ay perpekto. Isang larawan ng isang ina at isang anak. Isang larawan ng kapayapaan at pagmamahal. Ngunit ang isip niya ay nalason na. Para sa kanya, ang larawang ito ay isang pag-arte, isang kalkuladong galaw. Naramdaman ni Liana ang pagbabago sa hangin at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Miguel na nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ay hindi mabasa sa dilim, ngunit nararamdaman niya ang intensidad ng titig nito. Dahan-dahan siyang kumilos para hindi magising si Sofia. Ngunit bago pa niya ito maibalik sa kama, nagsalita si Miguel. Ang kanyang boses, mababa at walang emosyon, ay pumuno sa tahimik na silid. Ano ba talaga ang gusto mo, Liana? Ang tanong ay tumama kay Liana na parang isang sampal. Walang kumusta ka. Walang pasasalamat sa pag-aalaga. Tanging isang malamig at mapanghusgang paratang. Itinaas niya ang kanyang tingin. Sinalubong ang mga mata ni Miguel sa dilim. Ang pagod niya ay napalitan ng isang pamilyar na kirot. Gusto kong gumaling ang mga anak ko. Sagot niya, ang boses ay halos isang bulong, ngunit matatag. Hindi niya sinasadyang sabihin ang salitang ko. Kusang lumabas iyon mula sa puso niya. Narinig ito ni Miguel, ang salitang iyon. Isang pag-aangkin. Lumapit siya. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap mismo niya. Napakalapit na kaya niyang amuyin ang mamahaling pabango nito na may halong amoy ng ospital. Wala kang anak dito, Nurse Reyes, sabi niya. Ang bawat salita ay idinidiin. Mga pasyente mo lang sila at mga pamangkin ko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liana. Dumaloy sa kanyang pisngi at tumulo sa buhok ni Sofia. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi siya sumagot. Paano niya ipaglalaban ang isang katotohanang matagal na niyang isinuko sa isang piraso ng papel? Paano niya sasabihin na ang bawat paghinga ng 6 na batang ito ay nakakabit sa sarili niyang kaluluwa? Ang pananahimik niya ay kinuha ni Miguel bilang isang pag-amin sa kanyang mga hinala. Natrap siya. Isang babaeng naglalaro ng kanyang mga baraha. Magkano? Tanong niya. Ang boses ay mas malupit pa kaysa kanina. Lahat ng tao ay may presyo. Sabihin mo sa akin ang presyo mo para umalis ka at wag nang bumalik. Iyon na, ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Maingat na inihiga ni Liana si Sofia sa kama. Tinitiyak na hindi ito magigising. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Hinarap niya si Miguel de Villa, hindi bilang isang ita, hindi bilang isang babaeng binayaran, kundi bilang isang ina na nasasaktan. Ang mga mata niya, na puno ng luha kanina, ay nag-aalab na ngayon. 8 taon na ang nakalipas, Sir Miguel. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Kinuha mo ang dignidad ko. Kinuha mo ang mga anak ko. Wala ka nang iniwan sa akin. Ngayon, nandito ako bilang isang nurse na sumumpa na iligtas ang buhay ng mga pasyente niya. At ang mga batang iyan, itinuro niya ang mga natutulog na bata, ay mga pasyente ko. Hindi ako aalis hanggat hindi sila ligtas at malusog.
Tumingin siya diretso sa kanyang mga mata. At ang bagay na yon, sir, walang katumbas na presyo. Pagkasabi noon, nilampasan niya si Miguel at lumabas ng silid nang hindi na lumingon pa. Naiwan si Miguel sa dilim, mag-isa kasama ang mga natutulog na bata. At ang mga salitang tumatatak sa kanyang isipan, mga salitang hindi niya inaasahan. Nakatayo si Beatrice sa likod ng isang salaming bintana sa pribadong lounge, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa na hindi naman niya iniinom. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang pasilyo kung saan naganap ang pagtatalo ni na Miguel at Liana. Hindi niya narinig ang kanilang mga salita, ngunit nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paraan ng pagtitig ni Miguel kay Liana habang buhat nito si Sofia. Nakita niya ang tensyon sa kanilang mga balikat. At higit sa lahat, nakita niya ang paglabas ni Liana sa silid. Hindi na kayoko sa pagkatalo, kundi taas noo. Isang mapanganib na senyales, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagiging mas interesante. Ibinaba niya ang tasa at kinuha ang kanyang cellphone. Sa kanyang gallery, tinitigan niya ang isang lumang litrato. Ito ay kuha mula sa kanyang kasal. Katabi niya ang kanyang yumaong asawa, si Ricardo de Villa, ang mas matandang kapatid ni Miguel. Sa larawan, pareho silang nakangiti. Ngunit alam ni Beatrice ang katotohanan sa likod ng mga ngiting iyon. Ang kanyang kasal ay isang impyerno. Si Ricardo, isang mahina at walang bisyong lalaki, ay walang pagmamahal na maibigay sa kanya. Ang tanging gusto nito ay ang kanyang mga kabayo at alak. Hindi niya nagawang bigyan si Beatrice ng kahit isang bagay na pinakainaasam niya. Isang anak, isang tagapagmana ng De Villa, isang patunay ng kanyang halaga. Nang mamatay si Ricardo sa isang aksidente sa pangangabayo, naiwan si Beatrice na isang biyudang walang kapangyarihan sa pamilya. Lahat ay mapupunta kay Miguel at sa magiging anak nito. Tapos dumating si Liana Reyes, isang hamak na nurse mula sa probinsya. Isang babaeng binayaran para maging isang incubator. At ang babaeng ito, sa isang iglap, ay nagawa ang hindi niya kailanman nagawa. Hindi lang isa, kundi anim. Anim na De Villa. Anim na sagabal sa kanyang mga plano. Hindi. Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang sariling refleksyon sa madilim na bintana. Hindi ako papayag. Ang kanyang plano ay laging malinaw. Kontrolin ang yaman ng De Villa at ang susi doon ay ang mga bata. Sa pamamagitan ng pagiging kanilang tunay na ina, makokontrol niya ang kanilang mana, ang kanilang kinabukasan, at higit sa lahat, si Miguel, si Liliana ang tanging problema. Isang maliit na bato sa kanyang perpektong landas, at ang mga bato ay kailangang alisin. Kinuha niyang muli ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. "Jerry, kailangan ko ng pabor," sabi niya nang may sumagot. Ang boses niya ay malambing, ngunit may bakal na determinasyon sa ilalim nito. "Gawin mo ang sinabi ko sa'yo. Kailangan kong magmukhang desperada at kawawa si Liana Reyes, isang babaeng gagawin ang lahat para sa pera." Sa kabilang linya, narinig niya ang pagsang-ayon ng kanyang tauhan. Si Jerry ay isang taong matagal na niyang binabayaran para sa mga maruruming trabaho. Kinabukasan, ang unang bahagi ng plano ni Beatrice ay isinagawa. Habang nag-aayos ng gamot si Liana sa nurse's station, isang malakas na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa buong floor. "Liana, nasaan ka?" Isang lalaking gusgusin, amoy alak, ang padabog na pumasok. Lahat ng mga nurse at doktor ay napatingin. "Liana, alam kong nandito ka. Ibigay mo na ang pera ko. Huwag mo akong takbuhan." Sigaw ng lalaki. Namutla si Liana. Hindi niya kilala ang lalaki. Lumapit sa kanya ang head nurse. "Liana, sino yan?" "Hindi ko po alam." Nanginginig niyang sagot. Lumapit ang lalaki sa counter. Ang mga mata ay nanlilisik. "Anong hindi mo alam? Ako to, ang boyfriend mo. Di ba nangako ka sa akin?
Kapag nakuha mo na ang loob ng mayaman na yon, babayaran mo lahat ng utang ko. Ngayon na yon, Liana, ibigay mo na ang bayad ko. Dumating ang mga security guard at pilit na kinaladkad ang lalaki palabas. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang buong floor ay puno ng bulungan. Lahat ng mga mata ay nakatutok kay Liana, puno ng paghuhusga. Ang mga tsismis na itinanim ni Beatrice ay biglang nagkaroon ng mukha. Ang eksena ay hindi nagkataon. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Miguel, na saktong dumating para makita ang lahat. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Nakita niya ang katotohanan na gusto ni Beatrice na makita niya. Mamayang hapon, ipinatawag ni Beatrice si Miguel sa isang pribadong silid. Ang kanyang mga mata ay namumugto na para bang galing sa pag-iyak. Hawak niya ang isang brown envelope. "Miguel, ayoko sanang ipakita to sa'yo," sabi niya. Ang boses ay basag. "Pero hindi ko na kaya. Para na ito sa kapakanan ng mga bata." Inilabas niya ang laman ng envelope. Mga litratong kuha sa malayo na nagpapakita kay Liana na may kausap na iba't ibang lalaki. Ang mga litrato ay malabo at madaling manipulahin. Ngunit sa isipan ni Miguel na puno na ng pagdududa, ang mga ito ay mga ebidensya. "Matagal ko na siyang pinaiimbestigahan, Miguel," pagsisinungaling ni Beatrice. "Marami siyang utang, isang sugarol. Ginamit niya ang pera na ibinigay mo noon sa masasamang bagay. At ngayon, ikaw at ang mga bata ang target niya." Ang bawat salita ay isang patak ng lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Miguel. Ang kanyang pagdududa ay naging galit. Ang kanyang galit ay naging isang malamig na desisyon. Ang imahe ni Liana na may hawak kay Sofia ay nabura. Napalitan ng imahe ng isang babaeng mukhang pera at manloloko. "Kailangan nating protektahan ang mga bata mula sa kanya, Miguel." Umiiyak na, sabi ni Beatrice. Habang buhay, kinuha niya ang isa pang set ng mga dokumento mula sa kanyang mamahaling bag. Inilatag niya ito sa lamesa sa pagitan nilang dalawa. Ang mga papel ay mukhang opisyal. Inihanda ng pinakamagaling na abogado. "Ito lang ang paraan," sabi niya, "para legal na maputol ang anumang koneksyon niya sa kanila." Tumingin si Miguel sa dokumento. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang malinaw at brutal. Deed of Voluntary Surrender of Parental Authority. Isang kasulatan ng voluntaryong pagsuko ng karapatan bilang magulang. "Kung pipirmahan mo ito, Miguel, at ibibigay sa akin ang buong kustodiya," paliwanag ni Beatrice, ang kanyang kamay ay nakapatong sa kamay ni Miguel. "Wala na siyang magiging habol. Kahit kailan, magiging legal na ako ang kanilang ina. Mapoprotektahan ko sila. Dadalhin ko sila sa ibang bansa kung kinakailangan, malayo sa panganib na tulad niya." Tinitigan ni Miguel ang papel. Ang kanyang pangalan ay naghihintay ng kanyang pirma. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga salita ng kanyang ama. Ang isang Devilla ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Ang pagtitiwala kay Liana, kahit sa isang saglit, ay isang kahinaan. Ang pag-aalinlangan ay isang kahinaan. Ito na ang solusyon. Isang mabilis at malinis na paraan para tapusin ang problemang ito. Para protektahan ang kanyang legasiya. Para burahin ang multo ni Liana Reyes sa kanyang buhay, minsan at para sa lahat. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang desisyon ay nabuo na sa lason ng kasinungalingan. "Bigyan mo ako ng panulat, Beatrice." Inabot ni Beatrice ang isang mamahaling ballpen. Kinuha ito ni Miguel. Ang metal ay malamig sa kanyang mga daliri, kasing lamig ng desisyong nabuo sa kanyang puso. Ang mga imahe ay naglalaro sa kanyang isipan. Ang gusgusing lalaki na sumisigaw ng pangalan ni Liana, ang mga malabong litrato, ang mga salita ni Beatrice na puno ng lason. Ang lahat ng ito ay bumuo ng isang galit na kailangan niyang ilabas. Kailangan niyang tapusin ito. Ngayon na.
Nasaan siya? Tanong niya kay Beatrice. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Nasa silid ng mga bata. Siyempre, sagot ni Beatrice, hindi itinatago ang panunuya. Naglalaro ng kanyang papel bilang isang santo. Tumayo si Miguel at naglakad palabas ng silid ng walang imik. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay mabigat at may layunin. Ang mga nurse na nakakasalubong niya ay yumuyuko. Ramdam ang itim na aura na bumabalot sa kanya. Hindi siya interesado sa kanila. Iisa lang ang hinahanap niya. Nakita niya si Liana sa loob ng isa sa mga silid. Nakaupo sa sahig, tinutulungan si Lucas na ayusin ang isang puzzle. Nakangiti ito, isang nangiting hindi pa nakikita ni Miguel dati, isang nangiting totoo at dalisay. At sa isang iglap, lalo lang lumaki ang kanyang galit. Isang magaling na aktres, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Huminto siya sa may pintuan. Nurse Reyes, sabi niya. Ang boses ay sapat na lakas para maputol ang masayang sandali. Napalingon si Liana at ang ngiti sa kanyang muka ay unti-unting naglaho nang makita siya. Sir Miguel, sabi nito, tumatayo. Sumunod ka sa akin. Mag-uusap tayo. Utos niya, bago tumalikod at magsimulang maglakad. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Alam niyang susunod ito. Dinala niya ito sa dulo ng isang bakanteng pasilyo, malayo sa mga mata at tainga ng karamihan. Sumunod sa kanila si Beatrice na parang isang aninong nag-aabang. Humarap si Miguel kay Liana. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit sa ilalim nito ay isang nag-aalab na apoy. Tinatanong kita kagabi kung ano ang gusto mo. Simula niya, at nagsinungaling ka sa akin. Hindi ko po kayo naiintindihan, sagot ni Liana. Ang pagkalito at takot ay mababasa sa kanyang mukha. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Miguel. Talaga? Baka ito. Kinuha niya ang envelope mula kay Beatrice at inihagis ang mga litrato sa paanan ni Liana. Ay makatulong sa iyong makaalala. Napayuko si Liana at pinulot ang isang litrato. Nakita niya ang kanyang sarili, malabo at malayo, na may kausap na lalaki. Ang lalaking sumugod sa ospital kanina. Ang eksena ay inosente. Isa lamang yung delivery man na nagtanong ng direksyon noong isang araw. Ngunit ang anggulo ng kamera ay ginawa itong mukhang kahina-hinala. Ano? Ano po ito? Nanginginig niyang tanong habang tinitingnan ang iba pang mga litrato. Lahat ay ganoon, mga normal na sandali na binigyan ng masamang kahulugan. Huwag ka nang magpanggap, Liana, sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Akala mo ba hindi ko malalaman? Ang mga utang mo, ang mga lalaki mo. Akala mo ba maluloko mo ako sa pagpapanggap mong nagmamalasakit ka sa mga bata? Hindi po totoo yan, depensa ni Liana. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Isang paninira po yan. Paninira. Humakbang si Miguel palapit. Sinabi mo sa akin na walang presyo ang pag-aalaga mo. Pero ang totoo, may presyo ang lahat sa'yo. At ang target mo ngayon ay ang pera ng pamilya ko, gamit ang mga batang iyon. Hindi! Sigaw ni Liana. Ang kanyang puso ay nadudurog. Mahal ko sila. Huwag na huwag mong babanggitin ang salitang yan. Putol ni Miguel. Ang kanyang galit ay nasa sukdulan na. Tapos na ang pag-arte mo. Kinuha niya mula kay Beatrice ang mga dokumento at ang panulat. Iniharap niya ito kay Liana. Tingnan mo ito ng mabuti, sabi niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig na parang yelo. Ito ang katapusan ng lahat ng plano mo. Sa harap mismo ng kanyang mga mata na puno ng luha, inilagay ni Miguel ang dokumento sa pader. Ang dulo ng panulat ay tumama sa papel. Isang matigas na tunog. At sa ilang galaw ng kamay, isinulat niya ang kanyang buong pangalan, Miguel de Villa. Ang kanyang pirma ay malaki at galit.
Isang pirma ng pagtatakwil, isang pirma ng pagsuko. Habang ginagawa niya yon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liana. Bumagsak ito sa malamig na sahig ng ospital. Isang tahimik na tunog, isang basag na puso. Tapos na. Ibinato ni Miguel ang panulat sa sahig. Simula ngayon, sabi niya. Tinititigan si Liana na para bang isa itong basura. Wala ka ng anumang karapatan sa kanila. Hindi ka nila ina. Hindi ka nila kaano-ano. Isa ka na lang estranghero. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na muling lumingon. Ang hindi niya alam, sa likod ng isang malaking cart, ng mga linen na nakaparada sa isang sulok, may isang maliit na bata ang nakatago. Si Lucas, na may dalang bagong drawing para sa kanyang Auntie Nurse Angel, ay sinundan si Liana. Narinig niya ang lahat. Ang mga sigaw, ang mga salita. Nakita niya ang pag-iyak ng babaeng nag-iisang nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal sa ospital na yon. Ang kanyang mga maliliit na kamay ay nanginginig. Ang hawak niyang drawing ay nayupi. Naiwan si Liana sa pasilyo, nakatayo na parang isang estatwa, habang si Beatrice ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Isang ngiti ng tagumpay ang nasa mga labi ng mas matandang babae. Kinuha nito ang dokumento mula sa pader at hinaplos ito na parang isang tropeo. At para malinaw ang lahat, Liana, sabi ni Beatrice, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng kamandag. Simula sa oras na ito, you're fired. Sa utos ng legal guardian ng mga bata, bawal ka nang tumapak sa floor na ito. Pagkasabi noon, tumalikod na rin si Beatrice at naglakad palayo ng may pagmamalaki. Iniwan si Liana na mag-isa sa gitna ng pasilyo, wasak at wala ng lahat. Hindi alam ni Liana kung paano siya nakalabas ng ospital. Ang kanyang mga paa ay kusang gumalaw, dinadala siya palayo sa gusaling naging mundo niya, ang gusaling humahawak sa kanyang puso. Bawat hakbang ay isang paglalakbay papalayo sa kanyang mga anak. Ang pag-uwi sa kanyang maliit at inuupahang apartment ay parang pagpasok sa isang kabaong. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang apat na sulok ng silid ay tila lumiliit. Dinidiinan ang kanyang dibdib hanggang sa hirap na siyang huminga. Isinara niya ang pinto at doon, sa likod nito, dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. At ang mga luhang pilit niyang pinigilan kanina ay bumuhos na parang isang sirang dam. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang hagulgol na puno ng sakit, galit at kawalan ng pag-asa. Umiyak siya para sa 8 taon na nawala, para sa mga yakap na hindi niya naibigay, para sa mga ngiting hindi niya nakita. Umiyak siya dahil sa kabila ng lahat, ang lalaking minsan niyang pinangarap na mahalin, ang ama ng kanyang mga anak, ay muli siyang winasak. Wala na. Tapos na ang lahat. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang kanyang mga salita ay kinakain ng sarili niyang pighati. Sa sahig, sa tabi ng isang maliit na mesa, ay isang maliit na kahon ng sapatos. Ito ang tanging baul ng kanyang mga kayamanan. Dahan-dahan siyang gumapang palapit dito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito. Sa loob ay iilang bagay lamang. Isang tuyong bulaklak, isang maliit na pares ng medyas ng sanggol na hindi niya naisuko. At sa ilalim ng lahat, isang nakatuping papel. Ang kanyang kopya ng pinakaunang ultrasound. Kinuha niya ito at marahang ibinuklat. Ang imahe ay luma at medyo malabo. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamalinaw na larawan sa mundo. 6 na maliliit na tuldok na kumikislap. 6 na tibok ng puso sa loob ng iisang sinapupunan. 6 na tibok ng puso. Bigla, ang imahe ni Sofia ay pumasok sa kanyang isipan. Ang maputla nitong mukha, ang hirap nitong paghinga, ang medical chart, ang rekomendasyon para sa operasyon na binaliwala, ang takot sa boses ni Dr. Alcaraz sa telepono. Hindi. Isang bagong damdamin ang nagsimulang gumapang sa kanyang ugat.
mas malakas kaysa sa pighati. Isang apoy. Hindi na ito tungkol sa kanyang nasirang reputasyon. Hindi na ito tungkol sa kanyang nasaktang damdamin. Hindi na ito tungkol sa karapatan niya bilang isang ina na pinagkaitan sa kanya. Ito ay tungkol sa buhay ni Sofia. Tumayo si Liana. Ang kanyang mga luha ay tumigil. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng sakit, ay nag-aalab na ngayon sa isang bagong determinasyon. May batas na mas mataas kaysa sa anumang dokumentong pinirmahan ni Miguel de Villa. May batas na mas makapangyarihan kaysa sa pera ng mga de Villa. Ang batas ng isang ina. Kinabukasan hindi siya pumasok sa ospital para kunin ang kanyang huling sahod. Sa halip, pumunta siya sa isang maliit na law office sa isang lumang gusali sa Quiapo. Dito nagtatrabaho ang kanyang kaibigan mula sa kolehiyo, si Attorney Karen David. "Liana," gulat na sabi ni Karen nang makita siya. "Anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo." Sa loob ng opisina, isinalaysay ni Liana ang lahat, mula sa kontrata hanggang sa mga pangyayari sa ospital, kabilang na ang kanyang hinala tungkol sa kondisyon ni Sofia. Si Karen, na karaniwang masayahin, ay seryosong nakikinig. Nang matapos si Liana, napabuntong hininga siya ng malalim. "Liana, this is bad. Very bad," sabi ni Karen. "Ang pinirmahan ni Miguel, it gives Beatrice temporary full custody. Ang orihinal na kontrata ninyo ay nagpapawalang bisa sa karapatan mo bilang ina. Mula sa mata ng batas, wala kang laban." "Wala akong pakialam sa batas, Karen," giit ni Liana. "May sakit si Sofia. Pinababayaan siya ni Beatrice. At may doktor na pinatahimik nila. Ito ang ebidensya." Sabi niya, ipinapakita ang litrato ng medical chart sa kanyang cellphone. Tiningnan ito ni Karen. "This is something. Pero kailangan nating mapagsalita ang doktor na yan. Si Dr. Alcaraz." "Iyon ang gagawin ko," matatag na sabi ni Liana. Sa tulong ng mga koneksyon ni Karen sa isang kaibigan sa Professional Regulation Commission, nakuha nila ang huling kilalang address ni Dr. Armando Alcaraz. Isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision sa Marikina. Nang hapong iyon, sakay ng taxi. Narating ni Liana ang lugar. Ang bahay ay maliit lang. Ang pintura ay medyo natutuklap na. Malayo sa itsura ng bahay ng isang dating sikat na cardiologist. Huminga siya ng malalim. Pinapalakas ang kanyang loob. Naglakad siya papunta sa gate at pinindot ang doorbell. Matapos ang ilang sandali, bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na maputi na ang buhok at medyo hukot na ang likod ang lumabas. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng pag-aalala. Siya nga. "Dr. Alcaraz?" tanong ni Liana. Ang mga mata ng doktor ay nanlaki sa pagkilala at pagkatapos ay napalitan ng takot. Ang parehong takot na narinig niya sa telepono. "Paano mo nalaman kung saan ako nakatira?" tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Pilit niyang isasara ang pinto. "Doktor, pakiusap," sabi ni Liana. Inilagay ang kanyang kamay sa pinto para pigilan ito. "Kailangan ko po ng tulong ninyo. Tungkol po ito kay Sofia de Villa. Tungkol ito sa buhay niya." Tumingin si Dr. Alcaraz sa kaliwat kanan ng kalye na para bang may nagmamasid sa kanya. Ang kanyang mukha ay namutla. "Hindi ako pwedeng magsalita," bulong niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Hindi mo naiintindihan." "Ano po ang hindi ko naiintindihan?" Pagpupumilit ni Liana. Humarap sa kanya ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang takot na malalim at matagal nang kinikimkim. Masyadong makapangyarihan ang mga de Villa. Ang pakiramdam ng tagumpay ay matamis para kay Beatrice. Hawak na niya ang dokumentong nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Si Miguel ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, bulag sa katotohanan. At si Liana Reyes ay isa na lamang masamang alaala. Nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang marangyang suite sa isang 5-star hotel malapit sa ospital, pinagmasdan ni Beatrice ang kanyang refleksyon. Mukha siyang kalmado, elegante, at mapagmahal.
isang perpektong larawan ng isang divilya. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang kislap ng kasakiman at pananabik. Malapit na. Napakalapit na niyang makuha ang lahat. Kinuha niya ang kanyang tablet at binuksan ang isang website ng airline. Nag-book siya ng 7 first-class ticket papuntang Switzerland one-way. Ang flight ay sa 2:00 ng umaga. Mayroon siyang mga koneksyon doon. Isang pribadong klinik kung saan maalagaan si Sofia at mga boarding school para sa mga lalaki. Malayo sa impluwensya ni Miguel. Malayo sa anumang posibleng pagbabalik ni Liana. Doon, siya lang ang makikilala nilang ina. Siya lang ang magiging sentro ng kanilang mundo. At siya lang ang kokontrol sa napakalaking trust fund na nakapangalan sa kanila. Isang bagong simula. Bulong niya sa kanyang refleksyon, isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bumalik siya sa ospital ng gabing iyon para bantayan ang mga bata sa kanilang huling gabi. Ang totoo, kailangan niyang tiyakin na walang magiging problema sa kanilang discharge kinabukasan. Pumasok siya sa silid. Ang 5 lalaki ay abala sa panonood ng cartoons sa malaking TV. Samantalang si Sofia ay tahimik na naglalaro sa kanyang kama. "Good evening, mga mahal ko," bati niya. Ang boses ay malambing na parang pulot. "Good evening po, Tita Beatrice." Sabay-sabay na sagot ng mga bata, maliban sa isa. Si Lucas, na nakaupo sa isang sulok, ay hindi man lang tumingin. Mula nang mangyari ang insidente sa pasilyo, naging tahimik at malayo ito. "Lucas, baby, bakit hindi mo ako binabati?" Tanong ni Beatrice, lumalapit dito. Hindi sumagot si Lucas. Sa halip, kinuha niya ang isang libro ng mga litrato na laging dala ni Beatrice. Ito ay isang album na puno ng mga larawan ng pamilya. Itinuro niya ang isang lumang larawan. Ang larawan ay kuha noong bago pa ikasal si Miguel sa una nitong asawa. Katabi niya ang isang mas batang Beatrice at ang kapatid nitong si Ricardo. Sa likod nila, sa background, ay isang grupo ng mga student nurse na nag-i-intern sa isang medical mission na sinusuportahan ng mga Devilla. Isa sa mga nurse na yon, kahit malabo, ay may pamilyar na mukha. "Tita Beatrice," tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay seryoso at inosente. "Bakit po kamukha ni Auntie Nurse ang babae sa lumang litrato ni Daddy?" Ang tanong ay tumama kay Beatrice na parang isang kidlat. Napatitig siya sa litrato. Hindi niya kailanman napansin ang detalyeng iyon. Isang pagkakamali, isang kapabayaan sa kanyang panig. "Ano? Anong pinagsasabi mo, Lucas?" Sabi niya. Pilit na tumatawa. "Hindi siya yan. Nagkakamali ka lang ng tingin." Kinuha niya ang album at isinara ito ng may kaunting puwersa. "Halika na. Oras na para matulog." Pero hindi nagpatinag si Lucas. "Pero tita, narinig ko po kayo. At si Daddy. Sinabi niyo po na masama si Auntie Nurse. Pero hindi po siya masama. Mabait po siya." "Lucas, tama na." Sabi ni Beatrice, ang kanyang pasensya ay nauubos na. "Huwag kang makulit. Ang mga bata ay dapat nakikinig sa mga nakakatanda." Kinuha niya ang drawing pad ni Lucas na nasa tabi nito. Sa ibabaw ay ang huling ginuhit ng bata, ang larawan ng kanyang Auntie Nurse Angel. Punit-punit at nayupi ito na para bang ginamitan ng galit. Walang awang kinuha ito ni Beatrice, itinupi at itinapon sa basurahan. "Hindi na natin kailangan yan," sabi niya. "Simula bukas, ako na ang mag-aalaga sa inyo. Ako lang." Ang mga mata ni Lucas ay napuno ng luha, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Ang hindi nila alam, sa labas ng bahagyang bukas na pinto, si Miguel ay kararating lang. Nais niyang personal na i-check ang mga bata bago ang kanilang pag-alis kinabukasan. Narinig niya ang tanong ng kanyang anak. "Tita Beatrice, bakit po kamukha ni Auntie Nurse ang babae sa lumang litrato ni Daddy?" Huminto siya. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Narinig niya ang pagtanggi ni Beatrice, ang inis sa boses nito.
Narinig niya ang pagbanggit ni Lucas tungkol sa narinig nitong pag-uusap. Isang malamig na pagdududa ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang maliit na lamat sa perpektong pader ng kasinungalingan na itinayo ni Beatrice sa paligid niya. Bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Beatrice sa isang inosenteng tanong? At bakit tila may itinatago ito? Hindi siya pumasok. Dahan-dahan siyang umatras, nagtatago sa anino ng pasilyo. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik. Sa araw ng aksidente, sa mukha ni Liana na puno ng tunay na pag-aalala. Sa mga salita nitong huling binitawan sa kanya, mga salitang puno ng sakit ngunit may dignidad. May mali. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mayroong isang bagay na hindi niya nakikita. Isang piraso ng puzzle na nawawala. Ang pirma niya sa dokumentong iyon ay dapat na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit sa halip, isang bagong uri ng pagkabalisa ang kanyang nararamdaman. Ang pagkabalisa ng isang taong maaaring nakagawa ng isang napakalaking pagkakamali. Hindi ako pwedeng magsalita. Masyadong makapangyarihan ang mga Devilla. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Liana habang pabalik siya mula sa bahay ni Dr. Alcaraz. Ang takot sa mga mata ng matandang doktor ay totoo. Ang kapangyarihan ng pamilyang sumira sa kanya ay parang isang pader na hindi niya kayang gibain, ngunit hindi siya sumuko. Karen, kailangan nating gawin ito sa ibang paraan, sabi ni Liana sa kanyang kaibigan sa telepono habang naglalakad siya sa isang abalang bangketa sa Maynila. Kung ayaw niyang magsalita, baka ang asawa niya ay kaya nating kausapin. Masyadong delikado, Liana, babala ni Karen. Baka lalo lang silang matakot. Mas delikado kung wala tayong gagawin, giit ni Liana. Oras ang kalaban natin dito. Paano kung ilabas na nila ng ospital ang mga bata? Sa mga sumunod na 2 araw, si Liana ay naging isang anino. Sa tulong ni Karen, nalaman nila na ang asawa ni Dr. Alcaraz ay regular na nagsisimba sa isang maliit na simbahan tuwing hapon. Doon, matiyaga siyang nag-abang. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon. Isang hapon, nakita niya ang isang matandang babae, si Mrs. Alcaraz, na nag-iisa sa loob ng simbahan, nagtitirik ng kandila. Lumapit si Liana. Ang puso niya ay kumakabog. Umupo siya sa tabi nito. Mrs. Alcaraz? Mahinahon niyang sabi. Lumingon ang matanda. Ang mukha ay mabait. Ngunit may bakas ng kalungkutan. Ako po si Liana Reyes, ang ina ni Sofia Devilla. Ang mga mata ng matanda ay nanlaki. Hindi ito nagsalita. Ngunit ang kanyang kamay na may hawak na rosaryo ay nagsimulang manginig. Pakiusap po. Pagmamakaawa ni Liana, ang boses ay halos isang bulong. Hindi po ako nandito para manggulo. Nandito po ako para humingi ng tulong. Ang buhay po ng anak ko ang nakataya. Alam ko pong may nangyari noon. Alam ko pong pinilit ang asawa ninyo na manahimik. Pakiusap. Kahit anong tulong. Kahit anong ebidensya. Tumingin si Mrs. Alcaraz sa paligid. Ang takot ay malinaw sa kanyang mukha. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Liana, nakita niya hindi ang isang kaaway, kundi ang isang ina. Ang asawa ko. Hindi na siya katulad ng dati. Mula nang mangyari iyon. Basag ang boses na sabi ng matanda. Sinira nila hindi lang ang kanyang karera, kundi pati ang kanyang espiritu. Mayroon siyang itinagong kopya ng lahat ng orihinal na medical records at ng kanyang mga personal na tala tungkol sa kaso. Itinago niya ito kung sakaling may mangyari sa kanya. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Liana. Nasaan po iyon? Nang gabing iyon, sa isang tagong lugar, isang makapal na envelope ang ipinasa mula sa nanginginig na kamay ni Mrs. Alcaraz patungo kay Liana. Ito na ang lahat, sabi ng matanda. Gamitin mo ito para iligtas ang anak mo at para maibalik ang kapayapaan sa asawa ko. Mag-iingat ka, iha.
Hawak ang envelope na para bang ito ang pinakabanal na bagay sa mundo. Naglakad si Liana palayo. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat at bagong lakas. Ito na, ang bala na kailangan niya. Ang katotohanang magpapalaya sa kanyang mga anak. Nagmamadali siyang naglakad sa isang medyo madilim na eskinita, isang shortcut papunta sa sakayan ng jeep. Ang kanyang isip ay tumatakbo na. Tatawagan niya si Karen. Ipapakita nila ito sa tamang awtoridad. Hindi na siya matatalo ngayon. Ngunit bigla, dalawang lalaki ang humarang sa kanyang daraanan. Ang isa ay matangkad at malaki ang katawan. Ang isa ay payat, ngunit may mapanganib na ngiti sa labi. "Miss, mukhang may dala kang importante dyan," sabi ng payat na lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa envelope. Napaatras si Liana, niyakap ng mahigpit ang mga dokumento. "Wala kayong makukuha sa akin. Huwag ka nang magmatigas," sabi ng malaking lalaki. At sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang envelope mula sa mga kamay ni Liana. Sinubukan ni Liana na lumaban. Sumigaw siya, ngunit tinakpan ng isa ang kanyang bibig. Ipinagtulakan siya hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang siko at tuhod ay sumugat sa magaspang na semento. Nakuha na nila ang gusto nila. Nagtawanan sila at mabilis na tumakbo sa dilim, nag-iwan ng alikabok at ng isang sirang pag-asa. Nakahiga sa maruming sahig, ang sakit ng kanyang mga sugat ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang pagkatalo. Nawala na. Ang nag-iisang pag-asa niya, ninakaw sa isang iglap. Si Beatrice. Alam niyang ang babaeng iyon ang may kagagawan nito. Sinusubaybayan siya. Alam nito ang bawat galaw niya. Tinalo na naman siya nito. Sa isang paraang mas brutal at mas tiyak. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat galaw ay puno ng sakit. Ang kanyang damit ay marumi at punit. Ang kanyang espiritu ay wasak. Habang naglalakad siya palabas ng eskinita, paika-ika, nagsimulang pumatak ang ulan. Una, ambon lang. Pagkatapos ay isang malakas na buhos na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Binuksan niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nababasa ng ulan. Nag-text siya kay Karen. Nakuha nila. Nakuha nila lahat. Maya-maya lang, isang mensahe ang dumating. Ngunit hindi mula kay Karen. Galing ito sa isa sa mga kaibigan niyang nurse sa St. Jude, isang taong pinagkakatiwalaan niya. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. "Liana, kailangan mong malaman. Aalis na sila. Bukas ng umaga. May flight sila papuntang abroad. Hindi na sila babalik." Ang mensahe ay isang punyal na tumusok ng diretso sa kanyang puso at binali ang anumang natitirang lakas sa kanya. Bukas ng umaga, nawala na ang ebidensya, paalis na ang kanyang mga anak. Ang kanyang huling pagkakataon ay naglaho na parang bula. Ang lakas sa kanyang mga binti ay biglang nawala. Gumuho siya sa gilid ng bangketa. Walang pakialam sa malakas na ulan na bumabasa sa kanya. Walang pakialam sa mga sasakyang dumaraan. Doon, sa gitna ng ulan at ng kadiliman ng gabi, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Ang kanyang iyak ay walang tunog. Isang tahimik na sigaw ng isang kaluluwang ganap na natalo. Wala na siyang magagawa. Wala na siyang laban. Ang tadhana ay masyadong malupit. Ang kaaway ay masyadong makapangyarihan. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha. Hinuhugasan ang kanyang mga luha. Naramdaman niya ang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang bagay. Isang papel. Kinuha niya ito. Luma at medyo lukot na. Ang kanyang kopya ng orihinal na birth certificate ng kanyang 6 na anak. Ang papel na laging niyang daladala. Isang paalala ng kanyang pagiging ina. Ito na lang ang natitira sa kanya. Isang piraso ng papel laban sa kapangyarihan at yaman ng mga Divilla. Isang walang kwentang armas
Sa isang digmaang natalo na niya, isinara niya ang kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagsuko. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang pagtulog ay isang dayuhan para kay Miguel de Villa. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng kanyang hotel suite. Nakatanaw sa mga kumikislap na ilaw ng syudad sa ibaba. Ngunit ang kanyang isip ay nasa isang madilim at magulong lugar. Tita Beatrice, bakit po kamukha ni Auntie Nurse ang babae sa lumang litrato ni Daddy? Ang inosenteng tanong ng kanyang anak ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hindi ang tanong mismo ang bumabagabag sa kanya, kundi ang reaksyon ni Beatrice. Ang biglaang pagkairita, ang pilit na pagtanggi, ang mabilis na pagbabago ng usapan. Para sa isang babaeng laging kalmado at kontrolado, ang kanyang reaksyon ay masyadong halata. Pagkatapos ay naaalala niya ang mga salita ni Liana sa madilim na silid ng ospital. Ang sakit sa boses nito, ang dignidad sa kabila ng pag-atake niya. Walang katumbas na presyo. Noon, ang mga salitang iyon ay tunog desperasyon. Ngunit ngayon, sa katahimikan ng gabi, ang mga iyon ay may bigat ng katotohanan. Hindi siya mapakali. Lumabas siya ng hotel at nagmaneho sa gitna ng natutulog na syudad. Ang kanyang sasakyan ay tila may sariling isip. Dinadala siya pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kasinungalingan. Ang lumang bahay ng mga De Villa, ang Hacienda del Sol. Ang mansyon ay madilim at tahimik. Ngunit hindi siya pumunta doon para matulog. Mayroon siyang isang layunin. Dumiretso siya sa lugar na bihira niyang pasukin, ang pribadong opisina ng kanyang yumaong ama. Ang amoy ng lumang libro, tabako, at mamahaling kahoy ay sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa ayos na para bang naghihintay lang sa pagbabalik ni Don Emilio. Ang lugar na ito ay isang dambana ng kapangyarihan, ng mga desisyon at ng mga sikreto. Nagsimula siyang maghanap. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahanap. Isang bagay lang, isang bagay na magpapatunay na ang gumugulong kaba sa kanyang dibdib ay mali o tama. Binuksan niya ang mga drawer ng malaking lamesa, mga lumang kontrata ng negosyo, mga titulo ng lupa, walang anumang personal. Binuklat niya ang mga libro sa estante. Wala. Hanggang sa napansin niya ang isang bahagi ng pader na bahagyang nakausli sa likod ng isang cabinet ng alak. Itinulak niya ito. Isang maliit at nakatagong safe. Nakalimutan na niya ito. Ngunit alam niya ang kombinasyon, ang kaarawan ng kanyang ina. Pumasok ang mga numero. Click! Bumukas ito. Sa loob, wala masyadong laman. Maliban sa isang maliit at nakakandadong kahon na gawa sa kahoy. Walang susi. Nawalan siya ng pasensya. Kumuha siya ng isang mabigat na letter opener at pinuwersa ang kandado. Bumukas ito nang may malakas na kalansing. Ang kanyang paghinga ay huminto. Sa loob ay 3 bagay. Ang una ay isang kopya ng kasunduan nila ni Liana. Ang pamilyar na dokumento na nagdikta sa kanilang mga buhay. Ang pangalawa, ang nagpatigil sa kanya. Isa itong litrato. Isang litratong hindi niya pa nakikita kailanman. Si Liana, mga 8 taon na ang nakalipas. Nakasuot ng simpleng puting bestida, nakatayo sa ilalim ng isang puno ng mangga sa hasyenda. Ang kanyang tiyan ay malaki na, halatang nagdadalang tao. Ang isang kamay niya ay nakahawak dito at siya ay nakangiti. Isang nangiting totoo, puno ng saya at pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya nakita ang bayarang babae o ang problemang kailangan niyang ayusin. Nakita niya ang isang batang ina, masaya sa mga buhay na dinadala niya sa kanyang sinapupunan, mga anak nila. Ang pangatlong bagay, ang tuluyang gumiba sa kanyang mundo. Isa itong maliit at itim na journal, ang journal ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ito patungo sa mga huling pahina, sa mga petsa kung kailan ginawa ang kasunduan. At doon,
Nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ama, Etsa. Oktubre nakilala ko na ang babae, ang dalaga, si Liana Reyes. Mukhang mahiyain, ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata. May lakas, mabait pero matatag. Hindi siya tulad ng inaakala ko. May dignidad siya. Sana ay hindi ito isang pagkakamali. Petsa, Nobyembre 5. Si Beatrice ang nagmungkahi ng lahat ng ito. Siya ang humanap sa pamilya Reyes. Ang kanyang pagpupumilit ay nakakabahala. Sinabi niya na ito ay para sa ikabubuti ni Miguel, para sa legasya. Ngunit may ibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi ko gusto. Petsa, Hunyo 28, isang taon pagkatapos. 6 na apo, isang himala. Ngunit sinabi sa akin ni Beatrice na ito ay isang kahihiyan para kay Miguel, na si Miguel mismo ang nasusuklam. Hinayaan kong manipulahin ng aking hipag ang isip ng sarili kong anak. Masyado na akong matanda at may sakit para labanan siya. Diyos ko, patawarin mo ako. Ang batang yon, si Liliana, ay pinalayas. Ngunit bago siya umalis, kinausap niya ako. Nagmakaawa siya hindi para sa pera, kundi para sa isang litrato man lang ng kanyang mga anak. Ipinagkait ko ito sa kanya. Ang huling sinabi niya sa akin ay hindi niya sila pababayaan. Nababantayan niya sila mula sa malayo. At naniwala ako sa kanya. Binitawan ni Miguel ang journal. Bumagsak ito sa sahig ng may malakas na kalabog. Ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang sariling puso at ang mga kasinungalingang umuugong sa kanyang tainga. Si Beatrice ang nagplano ng lahat. Si Beatrice ang nagtanim ng lason sa isip niya. Si Beatrice ang nag-orkestra ng kanyang galit, ng kanyang pagkasuklam. Si Liana ay hindi isang oportunista. Isa siyang biktima, tulad niya. Pareho silang naging mga tau-tauhan sa masalimuot na laro ng babaeng pinagkatiwalaan niya ng lubos. Ang galit na naramdaman niya para kay Liana kanina ay walang-wala kumpara sa nag-aalab na puot na nararamdaman niya ngayon para kay Beatrice. Ngunit higit sa lahat, ang nararamdaman niya ay isang matinding pagkasuklam sa sarili. Ang kanyang kayabangan, ang kanyang pagiging sunod-sunuran sa mga ideya ng isang perpektong legasya, ang kanyang pagiging bulag. Pinirmahan niya ang dokumentong yon. Ipinamigay niya ang sarili niyang mga anak. Sinaktan niya ang kanilang ina. Ang babaeng walang ibang ginawa, kundi bigyan siya ng pinakamahalagang regalo sa mundo. Ano-anong nagawa ko? Bulong niya sa katahimikan ng opisina. Ang kanyang boses ay basag, ang tunog ng isang taong tuluyang nawasak. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig sa galit. Nagdial siya ng isang numero. Ricardo? Sabi niya sa kanyang tauhan. Ang kanyang bose ay hindi na kalmado, kundi puno ng isang nakamamatay na intensidad. Kanselahin mo ang pag-iimbestiga kay Liana Reyes. Ang gusto kong imbestigahan mo ngayon at gusto ko ang resulta bago sumikat ang araw ay si Beatrice. Bawat tawag, bawat bank transfer, bawat taong kinausap niya sa nakalipas na 2 linggo. Naiintindihan mo ba? Opo, Sir Miguel. Pero walang pero, Ricardo. Gawin mo na. Pagkatapos ay tumawag siya sa abogado ng pamilya. Attorney Sanchez, kailangan kita sa St. Jude Medical Center. Sa loob ng 1 oras, magdala ka ng kahit anong dokumento na maaaring mag-issue ng isang temporary restraining order. Kailangan nating pigilan si Beatrice na umalis ng bansa, kasama ang mga bata. Agad-agad. Ibinaba niya ang tawag. Kinuha niya ang litrato ni Liana at ang journal ng kanyang ama. Ito ang kanyang mga ebidensya. Ito ang kanyang mga kasalanan. Lumabas siya ng opisina at ng mansyon. Papasikat na ang araw. Ang madilim na gabi ng kanyang kamangmangan ay nagwawakas na. Ngunit alam niyang ang pinakamadilim na bahagi ay paparating pa lamang.
ang pagharap sa katotohanan at ang pagharap sa babaeng sinaktan niya ng lubusan. Ang Grand Function Hall ng St. Jude Medical Center ay pinalamutian ng elegante. Ang mga miyembro ng Board of Directors, mga importanteng doktor, at piling miyembro ng mataas na lipunan ay naroroon. Ito ay isang pa-press conference na inorganisa ni Beatriz de Villa, ang opisyal na dahilan para magpasalamat sa ospital sa pag-aalaga sa mga batang de Villa. Ang tunay na dahilan para ipaalam sa mundo ang kanyang pag-alis kasama ang mga bata na nagpapatibay sa kanyang imahe bilang mapagmahal at dedikadong tagapag-alaga. Nakatayo si Beatriz sa isang maliit na entablado sa likod ng isang lectern na may logo ng De Villa Corporation. Siya ay isang larawan ng kalungkutan at katatagan. Ang 6 na bata ay nakaupo sa unang hilera, nakasuot ng magagandang damit, ngunit ang kanilang mga muka ay walang sigla. Si Lucas ay patuloy na sumusulyap sa pinto. Sa ngalan ng pamilya de Villa, simula ni Beatriz, ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon. Nais kong ipaabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa St. Jude Medical Center. Sa mga darating na araw, ang mga bata at ako ay maglalakbay sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanilang pagpapagaling at para na rin bigyan sila ng isang tahimik na kapaligiran, malayo sa trauma na kanilang dinanas. Isang ng simpatya ang narinig mula sa mga manonood. Si Beatriz ay nagpatuloy, handa nang ibigay ang kanyang pangwakas na salita. Ngunit bigla, bumukas ang malaking pinto sa likuran ng hall. Lahat ay napalingon. Pumasok si Liana. Hindi na siya ang sirang-sirang babae na umiyak sa ilalim ng ulan. Ang suot niya ay isang simpleng bestida. Ang buhok niya ay nakatali ng maayos. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mga ito ay nag-aalab na parang 2 baga. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang piraso ng papel. "Sandali," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at matatag, na umalingaw-ngaw sa buong silid. Mayroon akong kailangang sabihin. Ang mga security guard ay nagsimulang lumapit, ngunit itinaas ni Beatriz ang kanyang kamay. "Hayaan niyo siya," sabi niya. Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ito na ang pagkakataon niyang tuluyang durugin ang babae sa harap ng lahat. "Mukhang mayroon tayong hindi inaasahang bisita. Ano ang kailangan mo, Nurse Reyes? Pera pa ba?" Hindi pinansin ni Liana ang panunuya. Naglakad siya sa gitnang pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Beatriz. "Hindi ako si Nurse Reyes ngayon," sabi niya nang makarating siya sa harap. "Nandito ako bilang si Liana Reyes, ang ina ng 6 na batang nakaupo dyan." Isang bulungan ang kumalat sa buong hall. Isang desperadong paratang mula sa isang babaeng natanggal sa trabaho dahil sa masamang gawain. Kalmadong sagot ni Beatriz. "Mayroon ka bang ebidensya?" "Mayroon," sabi ni Liana. Itinaas niya ang papel na hawak niya. "Ito ang kopya ng kanilang birth certificate. Nakapangalan sa akin bilang ina. At ang ama ay si Miguel de Villa." Isang mas malakas na bulungan ang sumunod. Tumawa si Beatriz. "Isang piraso ng papel? Madaling pekein yan. Lalo na ng isang taong desperado para sa pera. Kung ganoon, bakit hindi natin tanungin si Dr. Armando Alcaraz?" Patuloy ni Liana. Sa isang sulok ng hall, isang matandang lalaki ang tumayo. Si Dr. Alcaraz, kasama ang kanyang asawa. "Nandito po ako," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit determinado. "At handa na akong sabihin ang katotohanan tungkol sa kondisyon ni Sofia de Villa at kung paano ako pinilit ni Miss Beatriz de Villa na itago ito." Ang mukha ni Beatriz ay nagsimulang mamutla. "Sino ka? Hindi kita kilala. Isa kang sinungaling." "Talaga?" Isang bagong boses ang pumuno sa silid. Malamig, puno ng galit. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Miguel. Hawak niya ang journal ng kanyang ama.
Sa kanyang likuran ay ang abogado ng pamilya at 2 unipormadong pulis. "Tama na, Beatrice," sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa babaeng nagtaksil sa kanya. "Tapos na ang laro mo." Ang paglitaw ni Miguel ang tuluyang gumimbal sa lahat. Si Beatrice ay napaatras. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng gulat at takot. "Miguel, anong ginagawa mo dito? Pinagtatanggol mo ang babaeng ito?" "Pinagtatanggol ko ang katotohanan," sagot ni Miguel. Inihagis niya ang journal sa lectern. "Ang katotohanang nakasulat sa journal ng aking ama. Ang katotohanang matagal mo nang itinago sa aming lahat. Tungkol sa iyong mga plano, sa iyong mga kasinungalingan, at sa iyong pagtatangka na sirain ang buhay ng isang inosenteng babae at ilayo ang mga anak ko sa akin." "Hindi! Hindi totoo yan! Nagsisinungaling siya!" Sigaw ni Beatrice, nawawala na ang kanyang kontrol. Tumingin siya sa mga bata. "Mga anak, huwag kayong maniwala sa kanila. Ako ang ina ninyo. Ako." Ngunit ang mga bata ay hindi na sa kanya nakatingin. Mula nang pumasok si Liana, ang kanilang mga mata ay nasa kanya na. Nakita nila ang babaeng nag-alaga sa kanila. Ang babaeng kumanta sa kanila para makatulog. Ang babaeng nagparamdam sa kanila ng isang pagmamahal na hindi nila kailanman naramdaman mula kay Beatrice. Si Lucas ang unang kumilos. Tumakbo siya mula sa kanyang upuan, nilampasan si Beatrice at yumakap ng mahigpit sa mga binti ni Liana. "Auntie Nurse Angel," umiiyak niyang sabi. Pagkatapos, tumayo na rin si Mateo. Sumunod si Marco, si Leo, si Gabriel, at sa huli, si Sofia. Isa-isa silang tumakbo papalapit sa babaeng matagal na nilang hinahanap-hanap. Naiwan si Beatrice na mag-isa, nakatingin sa eksenang gumuguho sa kanyang mundo. Napaluhod si Liana sa sahig, hindi na napigilan ang sariling mga luha habang niyayakap niya ang 6 na maliliit na katawan na nakapalibot sa kanya. Mga luhang hindi na ng pighati, kundi ng purong kaligayahan. Sa gitna ng kanilang mga yakap at iyak, isang salita ang kanilang isinigaw. Isang salitang sabay-sabay, malinaw, at puno ng pagmamahal. Isang salitang bumasag sa katahimikan at nagpatunay sa lahat. "Mama." 6 na sigaw ng katotohanan. 6 na sigaw na tuluyang nagpabagsak sa lahat ng kasinungalingan ni Beatrice. Lumapit ang mga pulis. "Miss Beatrice de Villa, kailangan niyo po naming isama para sa ilang mga katanungan." Hindi na lumaban si Beatrice. Ang kanyang mukha ay blangko. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Natalo na siya. Habang isinasama siya palabas, ang kanyang mga mata ay huling tumingin kay Miguel, puno ng isang tahimik na pagsumpa. Nang mawala na siya, isang katahimikan ang muling namayani. Ang lahat ng mga mata ay nasa gitna, sa isang ina na muling nakapiling ang kanyang mga anak. Tumingin si Liana kay Miguel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng naghahalong emosyon. At doon, sa harap ng buong angka ng De Villa at ng lahat ng naroroon, dahan-dahang lumuhod si Miguel de Villa. Hindi bilang isang don, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama. Isang lalaking humaharap sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. At sa babaeng binigyan niya ng 6 na dahilan para mabuhay. Ang eskandalo ay yumanig sa mataas na lipunan, ngunit para kay Liana, ang ingay ng mundo sa labas ay tila isang malayong ugong na lamang. Ang mahalaga ay ang munting mundong muli niyang binubuo sa loob ng isang bagong tahanan. Ilang linggo matapos ang mga kaganapan sa ospital, si Beatrice de Villa ay nahaharap sa maraming kaso mula sa pamimeke ng dokumento hanggang sa criminal negligence. Ang kanyang pagbagsak ay mabilis at ganap. Ngunit hindi na ito inisip pa ni Liana. Ang kanyang paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ni Beatrice, kundi ang pagbangon ng kanyang sariling pamilya. Sa tulong ni Miguel, nakalipat si Liana
at ang 6 na bata sa isang simple ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdivision, malayo sa hasyenda, malayo sa mga mapanghusgang mata. Isang lugar kung saan maaari silang maging normal. Isang umaga, ang amoy ng sinangag at pritong itlog ang gumising sa buong kabahayan. Sa kusina, si Liana, na nakasuot ng simpleng duster, ay abala sa pagluluto, habang ang 6 na bata ay nakaupo sa paligid ng malaking lamesa, nagkukulitan at nagtatawanan. "Mama, si Kuya Leo po, inuubos yung hotdog ko," reklamo ni Mateo. "Hindi po, Mama. Siya po yung kumuha ng tinapay ko," sagot naman ni Leo. Napangiti si Liana. Ang ganitong uri ng gulo ay musika sa kanyang pandinig. "Hey, kayong dalawa, hati na lang kayo sa akin," sabi niya. Inilalagay ang isang platong puno ng pagkain sa gitna. Sa isang silya, tahimik na nagdodrawing si Lucas. Sa tabi niya, si Sofia ay maingat na nagkukulay ng isang coloring book. Ang operasyon sa puso ni Sofia na pinunduhan ni Miguel ay naging matagumpay. Ang dating maputlang pisngi ng bata ay mayroon ng kulay rosas. Ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado na. Ang bawat araw ay isang pagtuklas. Natututunan ni Liana ang mga paboritong pagkain ng kanyang mga anak, ang kanilang mga takot, ang kanilang mga pangarap. At natututunan naman ng mga bata kung paano magkaroon ng isang tunay na ina. Isang ina na yumayakap sa kanila kapag sila'y nadadapa, nagbabasa ng kwento bago matulog, at nagbibigay ng mga halik na walang kapalit. Si Miguel ay naging isang palaging anino sa kanilang bagong buhay. Hindi siya nang himasok. Hindi siya nagpumilit. Ginawa niya ang ipinangako niya. Ang suportahan sila mula sa malayo. Bawat hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho, darating ang kanyang itim na kotse. Hindi siya pumapasok sa loob ng bahay maliban kung papayagan. Madalas, sa hardin lang siya, naghihintay. Sa una, ang mga bata ay medyo ilag pa sa kanya. Ngunit unti-unti, nakita nila ang pagbabago. Isang hapon, dinalhan niya sila ng isang malaking kahon. Sa loob ay mga laruan at libro. Hindi niya ito basta iniwan. Umupo siya sa damuhan, sa ilalim ng isang puno, at sinimulang basahin ang isa sa mga libro sa isang mahina at medyo kabado pang boses. Ang munting prinsipe ay naglakbay sa ibang planeta. Basa niya, hindi sanay sa ganitong gawain. Si Gabriel ang unang lumapit. Sumunod si Marco. Hanggang sa ang lahat ng 6 na bata ay nakapalibot na sa kanya, tahimik na nakikinig. Habang nagbabasa siya, lumabas si Liana para magsampay ng damit. Nakita niya ang eksena. Si Miguel, ang makapangyarihang don ng Hacienda del Sol, ay nakaupo sa damuhan, napapaligiran ng kanilang mga anak. Ang kanyang mamahaling suit ay maaaring madumihan anumang oras. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang damdaming hindi pa nakikita ni Liana dati. Isang malalim na pagsisisi at isang desperadong pagnanais na makabawi. "Daddy," sabi ni Mateo. Inabutan si Miguel ng isang piraso ng biskit na kinakain nito. Napahinto si Miguel sa pagbabasa. Tumingin siya sa biskit, pagkatapos ay sa mukha ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Nang gawin niya iyon, nakita ni Liana ang pamumula ng kanyang mga mata. Mabilis siyang yumuko. Nagkukunwaring may inaayos sa libro. Ngunit alam ni Liana na itinatago niya ang kanyang mga luha. Hindi na sinubukan ni Miguel na humingi ng tawad sa pamamagitan ng mga salita. Alam niyang walang salita ang sapat. Sa halip, ipinakita niya ito sa gawa. Siya ang naghahatid sa mga bata sa eskwela. Siya ang tumutulong sa kanila sa kanilang mga assignment kapag hindi alam ni Liana. Siya ang naghihintay sa labas ng klinik sa tuwing may check-up si Sofia. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, nagkasalubong sila ni Liana sa may gate. Pauwi na si Miguel. "Salamat sa lahat, Miguel," sabi ni Liana. "Wala iyon," sagot niya.
Ang mga mata ay nakayuko. Kulang pa ang lahat ng ito, Liana. Alam kong kulang pa. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang hangin ay puno ng mga salitang hindi masabi. Tumingin si Liana sa langit na puno ng bituin. Ang galit sa kanyang puso ay matagal nang naghilom, napalitan ng isang pakiramdam ng kapayapaan. Ang mahalaga, Miguel, sabi niya, ay nandito ka ngayon para sa kanila. Iyon ang kailangan nila. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, pagsisisi at isang kislap ng pasasalamat. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya ng marahan. Walang pag-amin ng pag-ibig. Walang pangako ng isang masayang wakas na parang sa fairy tale. Ang kanilang kwento ay masyadong nasugatan para doon. Ngunit sa tango na yon, sa ilalim ng mga bituin, may isang hindi sinasabing pangunawa, isang pangako. Ang simula ng isang napakahabang paglalakbay ng paghilom. Hindi bilang mag-asawa, marahil, ngunit bilang dalawang taong pinag-isa ng 6 na himala, bilang isang ama at isang ina. Mula sa bintana, pinanood ni Liana ang sasakyan ni Miguel na papalayo sa dilim. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng bahay, sa init at liwanag, kung saan naghihintay ang kanyang 6 na dahilan para maniwala sa isang bagong umaga. Ang daan sa hinaharap ay mahaba pa, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ito ay puno ng pag-asa. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Liana, Miguel, at ng kanilang 6 na anak sa Hacienda del Sol. Mga minamahal naming tagapakinig, mula po sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong 6 na luha sa Hacienda. Alam po namin, kasabay ng bawat kabanata ay magkakasama tayong tumawa, umiyak, nagalit at umasa. Ang pagsulat po ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin. Isang paglalakbay sa puso ng isang ina, sa dilim ng pagtataksil at sa liwanag ng pagpapatawad. Sana po ay may naiwang aral at inspirasyon ang kwento ni Liana sa inyo. Isang paalala na ang pagmamahal ng isang ina ay isang sandatang hindi matatalo ng anumang kasinungalingan o kapangyarihan. Ipinakita rin nito na gaano man kalaki ang pagkakamali, laging may puwang para sa paghilom at pagsisisi. At gaano man kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng bagong umaga. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling karakter ang pinakatumatak sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga comments sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ang aming pasasalamat. Nagmamahal, Love Kilig TV.